Masasabi nga bang winner kung ikaw ay isang quitter? Meet these two quitters. Si Sol Landecho ay minsan nang naging writer sa isang pinakamalaking television network ng bansa. For 14 years, isa si Sol sa mga creative teams na bumuo ng mga sikat na talk and reality shows kung saan kumikita siya ng 6-digit salary. Pero after 14 years, napagdesisyonan ni Sol na iwan ang television para sumubok magnegosyo. Ngayon, si Sol ay CEO na ng isang beauty and wellness brand kung saan palaki ng palaki ang distributorship and sales na kanyang tinatamasa. Isa pang quitter na may tuturing si Nina Holmes, isang upcoming singer na nagmarka rin ng pangalan sa kanyang sinalihang reality singing competition kamakailan lang. Bago siya muling tumuntong sa entablado bilang performer, matagal na sanang tinalikuran ni Nina ang pagkanta dahil sa tindi ng kompetisyon at mga pagsubok sa buhay. Pero ang tadhana ay may ibang plano sa kanya. Isang araw ay napagtanto ni Nina na hindi siya makakatakas sa kanyang first love, kung kaya iniwan niya ang kanyang ibang trabaho para balikan ang craft na kanyang unang minahal. Ang mga quitters na ngayon ay winners. Mas kilalanin natin sina Sol at Nina. As a short intro, si Nina po ay isa sa mga nag-trending na finalist sa isang sikat na singing contest. Dahil bukod sa husay sa pagkanta, tinaguran din siyang hot mama ng contest na yon. At si Sol naman po ay isa sa mga mahusay na writer sa TV. Gusto mo bang trabaho sa kada umaga? O pera na kita ngayon pa lang. Na ngayon ay CEO na ng isang beauty ay. Wow! Pag kayo nakarinig ng tilaok, gigising kayo Yan, CEO na kasi si Sol ng isang beauty and wellness brand. Ang Skin Can Tell. Kaya kahit anong offer ko yata dito iisnabin ako. Bumati muna kayo sa ating mga kada. Go ahead, Nina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Most especially dito sa studio at sa mga nanonood sa inyo dyan, sa inyong mga bahay. Good morning! Kada umaga. Naku, nakaka-intriga naman. Ang ganda-ganda ng boses, pero nag-quit. Mamaya malalaman natin kung ano nangyari at kung bakit. Si Sol naman, naku, ang balita ko, saksakan ka daw ng galing. Sakto lang po. Na researcher at writer. Bumati ka muna. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello sa lahat ng mga kada. Good morning sa inyo and good morning din, Miss Pia. Good morning. Unahin ko na... Unahin na muna natin si Sol. Sol, bakit nga ba? You were a writer and the high-paying one in such a glamorous job. Isang sikat po na talk show ang pinaggalingan ni Sol. At sumabak ka sa mundo ng pagnenegosyo na tayong mga broadcast people, ewan ko ako kasi hindi ako talaga magaling sa numbers. Hindi ko talaga inambisyon magnegosyo. Pero bakit mo to naisip? Well, actually, ako din po, hindi ako talaga magaling sa numbers. Pag nakakita ko ng numbers, nahihilo na ako. Pero, nung nagtatrabaho kasi ako before sa isang TV network as a writer, na-try kong mag-business. So, nag-try ako magbenta-benta, parang ganyan. And then, na-enjoy ko siya. Kasi nung una, naging breather ko siya. Parang, syempre yung trabaho natin, hindi naman siya madali. It's kind of a stressful job, actually. So, nung medyo nararamdaman ko, na-enjoy ko siya, hanggang dumating sa point na nakita ko yung value niya, especially yung nagkakaroon ako ng additional time for my son, gano'n, na during that time, lumalaki na siya. So, I realized parang this is a good opportunity for me para mas mabigyan ng oras yung anak ko. Kumbaga, anytime na kailanganin niya ako, pwedeng nandun ako. Kasi, di ba sometimes, yung trabaho natin, medyo binding siya talaga pagdating sa oras. Wala kang choice. Di ba? Kahit sabihin, kumbaga siya, parang calling din yung trabaho natin pag nagtatrabaho ka sa TV. Hindi siya parang kung kailan mo gustong umalis, pwede. Parang ganon. So, nakita ko siyang opportunity para... Tsaka we have deadlines. Yes. Especially if you're working in a live show, hindi ka pwedeng nagdi-disappear. Yes. Wala ka dito sa studio, di ba? Kailangan, present. Totoo. So, yun yung isa sa mga advantage na pinaka nag-matter sa akin. Kaya nag-decide ako na iwanan yung trabaho. Kasi
with my business, kahit papaano, pag sinabi ng anak ko, Mami, may ano ako sa school, I can join him, Present ka parang dun. ganyan. Tapos, anytime, Mami, magbakasyon tayo, pwede. Yung ganon, yung may mga ganong bagay. Ako nga, nag-leave pa ako para manood ng ng program ng mga anak ko. Kasi nag-attendance Ang sila hirap sa akin din. eh. True, Nagagalit. Tapos sinusumbatan ka years later, nag-history Nakaka-guilty, lesson. diba? Yes. Parang remember, Mama, you missed it. Aray. Totoo. Si Nina naman, Nina, you quit singing? Sa ganda ng boses mong yan. No, actually, I didn't know na talagang singing yung talent ko before. I thought I was a dancer. Nag-alangan. Dancer ko, no? Ayun ang problema sa mga taong maraming talent eh. Oo, di ba? So, that time, I know meron na akong side of singing, pero I thought dun ako nililid. Oo. So, Sa dancing. yes. And then, I joined this contest at a very, very young age. And then, na-reject ako. Aha. So, since then, sabi ko, parang, this is not for me. I don't wanna continue to pursue that career. Aha. So, hindi ko siya tinuloy before. Oo. But, Ang gusto ko kasi malaman, kasi minsan, the reason why we don't wanna quit, even if we think na Yeah. parang maybe there's something better for us, or maybe it's time to end this toxic environment, is because marami na tayong taong na ginugol dito sa larangan na ito. Katulad ni Sol, maybe, di ba? How long were you? 13 years. 13 years. Tapos parang biglang iisipin mo, biglang magbabago pa ako ng landas. Pagkatapos Yeah. ng 13 years na ininvest ko, ikaw rin, Nina, how long were you convinced that you were a actually, from dancer? the very beginning, no, Oo. I was very young that time. Ang talent na kinater ko is dancing. So, hindi ko ina-expect na marereject ako. Kasi nung pagbata ka, di ba, iniisip mo, laro-laro to, gusto ko tong gawin, gano'n. Pero that was early on, Nina. If you think about it, kung yun palang sinalihan mo, there's plenty of time for you talaga to Hindi, parang- change parang- direction. No, kasi that time, parang ang thinking ko, nung na-reject ako, nag-reflect kasi siya sa akin eh. So, as time goes by, parang every time na merong offer, like, uy, sumali ka ng ganito, pwede gusto mo ba ng ganito? Meron akong feeling na parang, nagfo-fall back ako na parang hindi ko kaya. Natatakot ako kasi nga nakaramdam na ako ng rejection. So, hindi lagi natutuloy before. Parang feeling ko nga late bloomer pa ako eh. So, sino nagsabi sa'yo, or who gave you the idea na maybe it's time to change directions? Actually, wala naman nagbigay talaga ng idea. I got it from my dad. I grew up watching my dad. My dad is a natural-born comedian, singer sa mga events and, So, lagi ako sumasama. So, I mean, that time, wala naman sa akin na, gusto mo ba ganito, gusto mo ba ganon. Nalilid lang talaga ako siguro sa mga... Kasi sama ka ng sama kay Daddy. Dahil sama ako ng sama, nalilid ako sa ganun kasi ginagawa nila akong saling pusa eh. Parang kunyari, after ng segment nila, then tatawagin niya ako on stage, papakantahin niya ako, ganyan. So, nandun na siya, gusto ko siya. Kaso lang nag-hold sa akin, parang, tutuloy ko ba to? Meron ba akong career dito? Or tapusin ko yung pag-aaral ko? Alam mo yun, parang magulo. Tsaka at that time, sa school before, madaming magagaling eh. Na singers. So, na singers, na performers, na ngayon, nakikita na rin natin sa TV. So, meron ako sa mind ko na parang, hindi ko kaya makipagsabayan. Sa inyo na lang yan. Parang ganon. So, kailan mo na, when did you finally realize and tell yourself, I made the right decision by quitting dancing because ngayon I'm winning in singing? Maraming beses talagang maraming nag-o-offer. And nag-start ako noon, nag-choir pa ako. And then, after that, kumbaga yun ang pinaka naging training ground ko nung nag-choir ako eh. Kasi, syempre, may nanonood pa rin sa'yo di ba, sa church. So, nanonood yung mga tao. Wala silang choice. Wala silang choice. So, dun ako nahubog. Alam mo yung So, nung yung nag-choir presence ka, ko. na-realize mo, I think I'm in the right place. I think that time na laro-laro pa rin siya, I mean, hindi ko pa rin siya naiisip na maging career. So, Kailan parang mo na-realize na, uy, singing is my thing? tinapos ko pa yung schooling ko eh. Ah.
Nag-office-office pa ako. Oh. Ganyan. Tapos, matagal pa. Talagang matagal pa. Late bloomer talaga. Tapos, I think... Dekada ba to? Dekada? Mga ganon, mga dekada. Tapos it came to the point na sabi nung, meron ako, yung ka-choir ko, dati namin musical director, tinawagan ako. Nagbabanda na pala siya. So sabi niya, gusto mo bang sumali sa banda? Sabi ko, sabi ko parang, hindi ko wala akong pyesa. Alam mo yun? Hindi, okay lang, sige lang. Tapos biyahe tayo. So dun nagsimula, it started as work. Oo. Nag-quit ako right then and there sa trabaho ko sa office. Okay. Sabi ko, sige, baka talagang para sa akin to. Kasi hindi nagsastop yung yung journey ko. Oo. With singing, hindi siya nagsastop eh. So, tinry ko siya, and then it started it all. Ayun. Yun. Buti na lang. You took a chance and did a band thing nung ikay in-offer. Si Sol naman, hindi ba nakaka-insecure na ganda-ganda naman ng sahod, 6 figures, tapos biglang makikipagsapalaran ka sa isang negosyo na hindi mo alam, walang guaranteed paycheck na dumadating every month, di ba? Actually, it's a very big risk. Pero it's a calculated risk for me. So, ang ginawa ko po, bago ako mag-resign, months before I resigned, tinry kong hindi kunin yung sweldo ko. Kanya, for example, for 6 months, I tried na hindi ako kumuha ng paycheck. So, tiningnan ko kung kaya ko bang makasurvive even without my paycheck. And that time, yung husband ko po, nag-work pa siya. So, nag-work siya, then ako, nagbe-business. Tapos, hindi ko kinukuha yung paycheck ko sa network. Oo. Tapos, so, nung nakita kong kaya, that's the time na nag-resign ako. Kasi, it's okay to quit kung palagay mong may better opportunity, but don't do it nang hindi ka sigurado. Kasi medyo risky. You know, yung risk medyo, lalo na sa panahon na medyo mahirap ang buhay, hindi rin naman masyadong advisable kapag sobra-sobra yung tapang mo. So, medyo calculated risk lang. And then, after a year, si husband, nagawa na rin niyang mag-resign. So, full-time na kami parehong nag-business. Sa business? Yes, medyo mahirap siya, pero pag nakikita mo kasi and na-enjoy mo rin yung ginagawa mo. Actually, don't get me wrong sobrang nag-enjoy ako sa work ko before. Sobrang love na love ko yung work, kaya medyo mahirap din siya for me na iwanan. Kaya lang, again, syempre nagbabago yung priorities natin habang nagkakaedad tayo. So, yun. Oo. Ang galing! Nice! Tapos, ikaw, Nina, I know that you're also married to a really good singer. He's the lead vocalist of Shamrock. Yes. Diba? Paano nangyari yun? Si Was Bradley, that during siya yung unang-una ko nakatrabaho. So, yung in-offer sa akin yung band, kami, younger days namin, wala pang showbiz, ganon. Kaming dalawa yung naging magkabanda. So, along the way, tagal kami naging magkabanda, like 20 plus years. Ay, ang galing. Actually, up to now, magkabanda pa rin kami. Aha. So, doon nag-start yon na nagkakilala So, isa pa rin tong kumpirmasyon na you're doing the right thing. Kasi dito mo na-meet di ba? Parang see the right one. Oo. Pero that time pa din, dahil nga trabaho din yun eh. Oo. So, I quit my job, my regular job sa opisina. Tapos, tinake ko talaga yung risk. Sabi ko, sige nga, try natin. Baka talagang para sa akin to. Akala ko, hanggang dun na lang din yung career. Na parang, trabaho na lang na So, hindi ko alam na magle-level up pa pala siya. You know, so... How? Nung sumali ako sa banda nila, Brad, bumabiyahe-biyahe kami. Nagtutour kami, iba't ibang bansa. Nakakontrata kami. And then, so nagkainlaban nga kami. So, to make it short. Nagkainlaban kami. So, nagkaroon kami ng family. Nagkaroon kami ng babies, ganyan. So, after no, nag-decide kami to go back to Philippines. And that time, syempre, wala na kami kilala sa Philippines eh. Ang tagal na namin hindi umuwi ng Pinas. So, nag-decide kami, ano mangyayari sa career natin. Wala na nakakakilala sa atin sa mga events dito and all. That's when we decided to join a contest. So, supposed to be dalawa kami. Yung mga singing contest Yung mga sa singing TV. contest sa TV. Oo. So, supposed to be yung first contest na yon, dalawa kami dapat noon.
Kaso lang, that time, I'm pregnant sa pangatlong baby namin. So, naging hindi maganda, delikado yung pregnancy ko that time. So, sabi ni Brad, siya na lang magpapatuloy. Kaya hindi pa rin ako nag-pursue nun. So, siya yung nagdire-diretso nun. And siya yung nag-start ng career sa TV. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!